Walang usok na hindi natatago sa mahabang panahon. Walang bahong hindi sumisingaw. Kagaya ng walang sekretong hindi nabubunyag. Oras na umalingaw-ngaw ang mabahong amoy nito. Buong akala ni Sirin magiging maayos ang buhay niya kapag napangasawa niya ang pinakamamahal niyang lalaking si Jake. Nagmula sa isang mahirap na pamilya, nakatira sa isang squatters area at may paraan ng pamumuhay na isang kahig isang tuka. Gayunpaman, napuno ng galak ang kanyang puso nang magkakilala sila ni Jake, isa sa may-ari ng pabrika ng karne sa Maynila. Hindi ininda ng lalaki kung nanggaling man siya sa hirap. Masaya siya kapag magkasama silang dalawa. Pakiwari ng dalaga, wala na siyang hahanapin pa. Mahal na mahal kita, Sirin. Hindi kita papayagang mawala sa akin. Kaya panahon na para magpakasal tayo. Ito ang tanging paraan para magkasama tayong dalawa. Natutuwa ako sa sinabi mo, Jake. Hindi ko akalaing mamahalin mo ko ng ganito. Halos ibigay mo ng lahat sa akin. Oo naman. Ganyan naman talaga ang nagmamahal, di ba? Wala man lang ako maibigay sa iyo na kahit anong bagay na may mabigat na halaga. Alam mo naman, may hirap lang ako at walang kakayahang bumili ng mamahaling mga bagay. Babe, hindi naman mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Sapat na sa akin ang pagmamahal mo para maging masaya ako. Niyakap ni Sirin si Jake. Puno ng kislap ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkamali sa desisyon na magpakasal sa lalaki. Mahal na mahal siya nito gaya ng pagmamahal niya sa lalaki. Kaagad namang naitakda ang kanilang nalalapit na kasal. Hindi nga naman mahilig sa marangya at sosyalin na selebrasyon si Sirin, ngunit habang naglalakad sa gitna ng aisle sa simbahan, magtatakda na ang pag-iisang dibdib nila ng kanyang pinakamamahal, ay hindi niya maiwasan ang magtaka. Paano'y ikakasal sila nang walang mga magulang si Jake? Ang sabi ng binata sa kanya, iba raw ang relihiyon ng kanyang mga magulang, kaya hindi pwedeng pumasok sa kanilang simbahan. Sa makatuwid, 2 beses silang ikakasal na magaganap din naman sa kaparehong araw. Sa umaga, kasal sa simbahan, habang ang kasal naman nila na masasaksihan ng mga magulang ni Jake ay sa gabi. Napag-usapan nila ito ni Jake at wala namang problema sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaka. Hindi ko maiwasan kung anong sasabihin ko sa mga magulang ko mahal. Alam mo naman sila, masyado silang makaluwa. Lahat na lang na idadaan sa mga pamahiin. Kaya sana maintindihan mo na minsan nagtatampo din sila. Oo naman, naiintindihan ko sila, mahal. Saka tayo lang din naman ang mag-a-adjust sa mga magulang natin. Alam mo naman, ganyan talaga ang matatanda, hindi ba? Isa pa, magkikita naman din sila mamaya. Makakapag-usap din sila. Kaya relax ka lang dyan. At makakadaupang palad ko din ang mga oldest mamaya. Nagsimula na ang seremonya ng kasal ng dalawa. Marami ang natuwa sa kanilang pag-iisang dibdib. Kaya gayon na lamang ang galak ni Sirin. Ibig sabihin, magiging maayos ang buhay niya kasama ang asawa na siyang makakatuwang niya na gumawa ng pamilya nila at makakasama habang buhay. Tumuloy na silang lahat sa reception para doon ituloy ang kasiyahan. Doon na rin gaganapin ang ikalawang kasal nila Jake pagkatapos ng hapunan. Habang abala ang lalaki sa pakikipag-usap sa mga bisita, nagpaalam si Sirin na magtutungo lang siya saglit sa banyo para mag-retouch. Maraming tao sa loob, pero unti-unti namang nagsisialisan ang mga ito hanggang sa siya na lamang ang natira. Habang nagpupulbo ng mukha sa loob ng banyo, hindi niya sinasadyang mapahinto nang may marinig siyang kung ano sa loob ng isa sa mga cubicles. Tila may nagsusuka at nahihirapang huminga.
Hindi mapakali si Sirin sa kanyang narinig, kaya lumapit siya sa pinto at kumatok. Excuse me, miss. Ayos ka lang ba? Wala siyang narinig na pagsagot mula sa kinakatok niya, ngunit umalingaw-ngaw sa lahat ng sulok ng banyo. Ang rumaragasang tubig dulot ng pag-flush. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Iniluwa ang isang matangkad, maputi at eleganteng babae. Mukha rin itong sopistikada at may class. Nakangiti siyang binati nito. Anong may paglilingkod ko sa'yo, iha? Masyadong genuine ang ngiti ng babae, kaya hindi matukoy ni Sirin kung nahihirapan ba talaga ito kanina o tama lang ba ang pagkarinig niya. Para kasing hindi ito ang umuungol kanina na animoy humihikbi pa. Pasensya na po, ma'am. Akala ko po talaga may pinagdadaanan kayo. Nagkamali pala ako. Walang anuman yun, iha. Huwag mo na akong pansinin. Asha, I have to go. Sige po. Pasensya na po sa abala. Walang problema. Tuluyan nang umalis ang ginang at napasadahan niya ng tingin ang nakatalikod nitong bulto. Napamulagat siya nang mapagtantong espesyal din ang suot nitong damit kagaya ng sa kanya. Lamang ay kulay itim ito. Saan kaya patungo yung babae? Para din kasing pupunta siya sa kasal. Kaso lang, nakakatakot naman ang kulay ng damit niya. Kulay itim? Lumabas ng banyo si Sirin. Sinalubong siya kaagad ni Jake. Nandito na si Mami. Anytime soon, sisimulan na ang seremonya para sa ikalawang paglalapit ng ating mga puso. Kakaiba pala ang paraan ng pagpapakasal sa inyo, no? Oo, mahal. Tsaka, hindi kasal ang tawag namin sa ginagawa natin, kundi paglalapit ng mga puso. Ay, naks! Ibang klase din Parang may halong pagkamakata. Alam ko naman na itong nagustuhan mo sa akin. Kaya huwag kang mag-alala. Habang kasama mo ko, magpapaka-corny tayo hanggang sa ating pagtanda. Mahigpit na napayakap si Sirin sa kanyang asawa. Napakarami sanang naglalaro sa kanyang isipan. Ang hindi niya lang maintindihan ay walang hinto ang pagkabog ng kanyang dibdib na parabang hanggang salita lamang ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nang dumating ang mga magulang ni Jake, naganda na ang lahat para sa ikalawang parte ng selebrasyon. Yun ay ang pag-iisang dibdib nila kaharap ang mga magulang ng lalaking kanyang pinakasalan. Nagulat si Sirin sapagkat ang babaeng nakilala niya sa banyo ay siya palang bina niya. Ma, gusto kong ipakilala sa inyo si Sirin, ang aking asawa. Sirin, siya si Mama. Siya si Mama Mariela, ang aking ina. Ang aking ama naman, si Papa Rodolfo, at ang nag-iisa kong kapatid, si Ann. Hindi ko po alam na kayo po pala mga magulang ni Jake. Ma'am, pasensya na po't hindi ko po kayo nakilala kanina. Ayos lang yon, iha. Hindi rin naman natin alam na ikaw pala ang asawa ng aking anak. Sana'y maintindihan mo kung bakit hiwalay ang selebrasyon na nais naming ganapin. Kasama kayo ng aking anak. Ito ay tradisyon ng pagkilala namin sa iyo bilang bagong kapamilya. Naku, ayos lang po yun, ma'am. Pasensya na din po. Hindi kasi makwento itong si Jake tungkol sa pamilya niya. Kaya ngayon ko lang nalaman na napakaganda pala ng nanay at kapatid niya. Nilingon ni Sirin si Annie. Hindi niya alam kung bakit kakaibang makatitig ang babae sa kanya. Para bang may bahid ng kuryosidad, takot at awa. Para mabawasan ang kanilang pagkailang, siya na ang nag-entertain sa mga magulang ng asawa niya. Iginiya niya ang mga ito sa harapang bahagi ng bulwagan. Matagumpay na naisagawa ang kanilang pag-iisang dibdib sa ikalawang pagkakataon.
Maski ang mga kaibigan ni Sirin na sina Jenny at Iya ay tuwang-tuwa sa naging resulta ng pagtitipon. Sa kanilang tatlo, si Iya ang masasabi niyang may kaya talaga sa kanila. Nagmula sa middle class na family, may sariling sasakyan. Si Jenny naman ay isang simpleng empleyada lang sa isang kumpanya ni Iya katulad niya. Gayunpaman, hindi ito naging sagabal para wag silang maging malapit. Kung susumahin ay kapatid lang ang turingan nila sa bawat isa. Ay, grabe! Nakakainggit ka, girl! Imagine, minsan lang may nangyari na isang mayamang angkan ang nagpakasal ng 2 beses sa isang araw. Naku, ikaw na talaga! Kung ako sa'yo, huwag mo nang pakawalan niyang si Jake. Alam mo, maswerte ka sa kanya. Alam ko naman yun. Saka, ang bait ng mga magulang niya, hindi ba? Oo nga. Kaso lang kakaibang klaseng seremonya itong ginawa nila. Hindi ba? Sinugatan kayong dalawa ng asawa mo, tapos pinainom sa inyong 2 dugo nyo. Kadiri. Parang sandugo na may sabampirang version. Parang kulto. Shto nga kayo. Baka marinig kayo eh. Hayaan nyo na. Iba-iba naman ang paniniwala nating lahat, hindi ba? Irespeto na lang natin ang paniniwala din nila. Sabagay. O siya, first night yung 2 ni Jake ngayon. Ihanda mo na yung sarili mo, ha? Ano po yung bibig nyo? Sige na, at magpapaalam na kami. Ingat ka, girl. Nagbeso ang magkakaibigan saka nagpaalam na. Ayon sa naging paalam sa kanya ni Jake, pagkatapos ng kanilang kasal, diretso na sila sa kanilang bahay na tinitirhan kasama ang kanyang biyenan. Wala namang problema sa kanya iyon. Nasasabik din kasi siyang makilala ang mga ito. Inihatid na lamang niya sa labasan ang mga kaibigan, saka bumalik sa loob ng bulwagan. Gayon na lamang ang takot at kaba niya nang may umamba sa kanya sa dilim at pilit na hinihila siya sa isang sulok. Saan nyo ko dadalhin? Hinta ko siyang pumalag, sabay hila muli ng kanyang kamay, palayo sa kung sino man ang nagtangka sa kanya ng masama. Ako lang ito, Ate Sirin. Diyos ko naman, Annie. Tinakot mo ko dun ah. Akala ko may mangyayari ng masama sa akin. Talagang may mangyayaring masama sa'yo, Ate Sirin. Kapag sumama ka sa amin sa bahay, hindi ko alam kung bakit maganang loob ko sa'yo. Pero ayaw kitang mapahamak. Anong ibig mong sabihin? Ate, hindi ka ba nagtataka kung bakit iba ang seremonyas na ginawa sa inyo sa ikalawa ninyong kasal? Yun ay sa kadahilan ng hindi naman talaga yun kasal, kundi isang sumpaan na magkamatayan man ay mananatili kang tagasunod nila. Tagasunod? Saan? Annie, hindi kita maintindihan. Ipaliwanag mo naman sa akin, please. Ate, ang pamilya ng lalaking pinakasalan mo ay mga aswang. Pakiusap, kung nais mo pang mabuhay, layuan mo na sila. Wala akong problema sa iyo dahil nakikita ko, mabait ka. Walang masabi si Sirin sa mga isiniwalat sa kanya ng hipag niya. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maging reaksyon dahil labis siyang nabigla at naguluhan sa mga sinabi ng babae sa kanya. Tingin niya hindi naman nagbibiro ang dalaga. Gayunpaman, binigyan niya ng maaasahang salita ang dalaga na mag-iingat siya. Labis pala talaga siyang naguluhan sa mga nangyari. Sobrang napakapait na biro kung sakali. Matapos ang kanilang selebrasyon, sumama siya pauwi kay Jake sa malaking bahay ng kanyang biyenan. Mabait naman ang mga ito at magalang, respeto at mahinhin kumilos. Hindi niya tuloy alam kung paano paniniwalaan ang sinabi ng kanyang hipag. Kung sakali nga naman, bakit maaatim niya na siraan ang sariling pamilya
sa harapan niya mismo. Isang gabi, hindi nakauwi mula sa pagtatrabaho si Jake. Naiwan si Sirin sa bahay. Wala si Annie at may tinatapos raw na project dahil estudyante pa lang naman ang hipag niya. Hindi niya mahagilap ang mga biyanan niya. Kaya naisip ni Sirin na mag-ikot-ikot lang muna sa buong mansyon. Nakapagtatampo man simula nang ikasal sila ni Jake, hindi na siya naipasyal ng lalaki sa kabuuang bahay nila. Hindi niya naman maaatim na pakiusapan ang kanyang mga biyanan dahil nahihiya siya. Kaya siya na lamang ang nagdesisyon na maglibot-libot sa buong lugar. Sa kapapasyal niya, nakarating siya sa garden. Tahimik doon at walang tao. Ngunit namangha siya sa maayos na pagmimaintain ng kanilang mga halaman. Partikular na sa mga bulaklak, karamihan sa mga ito ay exotic at hindi nabibili sa murang halaga. Grabe! Hindi ko akalain. Dito ako sa garden makakakita ng itim na rosas. Masubukan niya itong hawakan. Aray! Nasapo agad ng kanyang daliri at natusok sa tinik nito. Hindi makapaniwala si Serena dahil sa pagiging clumsy niya. Kaagad niyang nagawa ng paraan kung paano mapipigilan ang dugo, saka iniwan na lamang ang bulaklak na ipangako niya sa sarili niya na babalikan niya iyon sa mga susunod na araw. Sa kalalakad niya sa hardin, hindi niya sinasadyang may natagpuan siyang isang kulay puting pinto. Hala, saan kaya ito papunta? Bakit may pinto sa lugar na to? Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pinihit niya ang seradora para buksan ang pinto. Hindi naman siya nabigo. Napakanutnoo si Serena nang makita ang isang hagdanan pa ibaba. Naisip niyang pumasok doon at bumaba. Madilim, ngunit naaninag pa naman niya ang paligid dahil may ilang sulong nakakabit sa bawat sulok ng lugar. Nagsimula na siyang humakbang hanggang makarating siya sa isang malawak na bulwagan. Hindi ko alam kung bakit may ganito sa lugar na ito. Pero grabe, nakakatakot. Parang ibang mga bagay na makikita ko rito. Parang hindi normal. Naglibot-libot nga si Serena hanggang sa makalapit siya sa nag-iisang bathtub na nasa gitna ng nasabi ng malawak na lugar. Kinabahan kaagad si Serena nang mapansin niyang kulay pula ang likidong nasa loob niyon. Halos mapuno ang tub at kumukulo na animoy may humihinga sa ilalim. Nang malanghap niya ang malansa nitong amoy, napagtanto niyang hindi normal ang likido na nakita niya, kundi dugo. Bago pa man siya makalapit, napansin niyang may aahon, kaya kaagad siyang nakatakbo palayo at naganap ng kanyang mapagtataguan. Hindi naman siya nabigo. Nagawa niyang magkubli sa isang malapad na kortina. Sumilip siya at napasinghap nang makita ang pag-ahon ng isang matandang babae sa tub. Sanlaksang kilamot kaagad ang kanyang naramdaman. Panginoon, sino siya? Bakit siya nakababad sa tub na puno ng tugo? Hindi makapaniwalang tinakpan ni Serena ang kanyang bibig. Umahon ang matanda at humarap sa salamin. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ang ginawi ng kung sino mang matanda. Gandang-ganda pa ito sa sarili habang naglalakad nang walang anumang saplot sa kanyang katawan. Ngunit hindi naglipat saglit. Nagulantang si Serena. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano nagbagong anyo ang matanda ng dahan-dahan hanggang sa bumata ang kanyang muka at balat. Ang kutis ay kuminis at pumuti hanggang sa makilala niya na ito ng tuluyan, ang biyanan niyang si Mariela. Totoo ba itong nakikita ko? May kakaiba sa pagkatao ni Mama Mariela?
Baka naman totoo yung sinasabi ni Annie. Naaswa nga talaga ang mga magulang niya. Ngunit bakit niya sasabihin ang bagay na yun sa akin? Bakit kailangan niyang traidorin ng mga magulang niya? Si Jake, alam ba niya ang bagay na ito? Mas lalong dumoble ang sindak ni Serene nang makita ang kanyang biyenan na may hinihilang isang malaking baul mula sa sulok. Nagulat siya nang mapagtantong hindi gamit kundi isang walang malay na dalagita ang nasa loob niyon. Nakapiring ang mga mata nito, nakagapos ang mga kamay at hindi makagalaw. Nagising ang dalagita nang walang kahirap-hirap na binuhat ito ni Mariela palabas. Pakiusap po, Ma'am Mariela. Pakawalan niyo na po ako. Hindi na po ako magnanakaw. Magpapakabait na po ako. Sa akala mo ba, may makalalaya pa sa lugar na ito? Hindi! Idudumi na lang kita sa inidoro pagkatapos kitang konsumuhin. Walang sino mang pangahas ang pwedeng maglabas ng sikreto ko. Wala naman po talaga akong nakita, ma'am. Ang alam ko lang po, nabitawan ko po yung kwintas na ninakaw ko po mula sa inyo. Kaya po naiwala ko yun. Nakahanda naman po akong pagbayaran ng kasalanan ko. Ipakulong niyo na lang po ako. Huwag niyo po akong sasaktan. At sa akala mo ba, hahayaan na lang kitang magkalat sa labas patungkol sa ginawa ko sa iyo? Hindi na. Hindi ako papayag na manatili kang buhay dahil baka makatakas ka pa. Gigilitan kita ngayon ng liig dahil gusto ko ding maging kasing bata pa ng itsura mo, ang mukha ko. Impit na lamang na napaluwa si Serena nang makitang ginigilitan nga ni Mariela ang dalagang bihag, dahilan para mangisay pa ito. Buong akala ni Serena tapos na ang pinapakitang kasamaan ni Mariela. Ngunit hindi pa pala. Sa kadahilanang binutas pa ang dibdib ng kanyang biyenan ng kawawa nitong biktima. Sabay lamon ng lamang loob ng katawan ng babae. Saksi si Serene sa kahayupang ginawa ni Mariela. Kaya gayon na lamang ang kanyang panginginig. Hindi niya alam kung paanong sasabihin ito sa kanyang asawa. Oo nga pala, kailangan kong mag-ingat. Nang sa gayon, maipaalam ko sa aking asawang ginawa ng kanyang ina. Napakabait ng asawa ko. Kaya wala itong kamalay-malay na naghahasik ng lagim ang kanyang sariling ina. Nakita niyang naging abala ang ginang sa paglalantak sa lamang loob ng dalagita. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Kaagad na tumalilis palayo sa lugar na yon. Buong maghapon na naging tulala si Serene. Napakarami niyang gustong isiwalat. Hindi niya nga lang alam kung paano, lalo pat natatakot siya sa kanyang biyenan. Hindi ito pangkaraniwang tao. Kung sana'y narito si Annie para makausap niya hinggil sa pagiging aswang ng mga magulang nito. Ngunit alam niyang kailangan niya munang tiisin ang lahat ng nakita niyang kababalaghan. Kailangan kong maipaalam sa aking asawang natuklasan ko. Hindi pwedeng hindi. Wala akong pakialam kung busy siya sa trabaho niya. Ang mahalaga, malaman niyang may tinatagong lihim ang nanay niya. Sino may tinatagong lihim, iha? Labis na namutla si Serene nang makita ang kanyang biyenang babae na nakatayo na pala sa kanyang likuran. Sa kabila ng maamo nitong muka at mahinhin na pananalita, naramdaman niya ang talim at bagsik ng tingin nito sa kanya. Tila ba gusto siyang daluhurin sa kanyang tinuran kanina. Gusto niya tuloy pilipitin ang mga labi niya. Bakit ba kasi nagsalita pa siyang mag-isa? Pinahamak niya ang sarili niya. Ma, kanina ka pa po ba riyan? Kadarating ko lang, ngunit malinaw na narinig ko ang lahat ng sinabi mo.
Sinong nanay ang may lihim na kailangan mong sabihin kay Jake? Ako ba? Ma, Bigla siyang hinablot ni Mariela at hinawakan ng mariin ang braso. aray ko po, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka dahil may sadimonyita ka pala. Nananahimik ako sa aking kwarto, pero ginulo mo ang pananahimik ko. Ngayon, kailangan mong magtiis dahil parurusahan kita. Ma, bitiwan mo ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nagdilim ang paningin ni Sirin dahil sa giniwang paghablot sa kanya ng biyanan. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang itulak si Mariela na siyang kitang-kita naman ni Jake. Sirin? Ma, anong nangyari sa inyo? Anak, tulungan mo ko. Sinasaktan ako ni Sirin. Ma, hindi kita sinaktan. Ikaw ang nananakit sa akin. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Saan banda ka nasaktan? Inaaya lang kitang uminom ng juice sa kusina, pero iwinaksi mo ang kamay ko. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Hindi ka nararapat igalang bilang ina. Sirin, tumigil ka! Hindi mo na narespeto ang nanay ko! Nanggigil sa galit si Sirin, ngunit mas kinainisan niya ang hindi man lang niya magawang ipagtanggol ang sarili niya. Huling-huli siya sa akto ni Jake na siyang nanakit sa nanay nito. Sino ba naman ang magsasabing may nakasusulasok na pagkatao na pilit na itinatago mula sa anak nito? Baka nga ang kanyang ama ay aswang din, kagaya ng asawa nito. Nilapitan ni Jake ang kanyang ina. Nasaktan ang puso ni Sirin nang makita ang disgusto sa mukha ng pinakamamahal na asawa. Buong akala ko'y mabait ka katulad ng ina ko. Kaya kita pinakasalan, Sirin. Akala ko mapagpakumbaba ka at magalang. Kahit pa dinampot lang kita sa squatter. Pero mukhang nagkamali ako. Nakaangat ka lang ng konti, nagyabang ka na. Hindi ang kagaya mong babae ang hinahanap kong makasama habang buhay. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa nanay ko, Sirin. Bakit nagawa mo yun? Naging mabait naman si mama sa'yo. Bakit? Hindi mo kasi maiintindihan, Jake. Talagang hindi ko maiintindihan. Wala sa hinagap ko na magagawa mong saktan ng nanay ko. Yun ang pinakapuntong gusto kong ipaliwanag mo sa akin. Pero sige, pagbibigyan kita. Saktan mo pa ang nanay ko. Kahit mahina lang, makikita mo kung paano ako magalit. Napaiyak si Sirin nang makitang inakay ni Jake ang ina palayo sa hardin. Ang biyanan niyang demonyita. Malaanghel ang muka kapag nakaharap kay Jake. Ngunit nang lumingon naman ito sa kanya, gayon na lamang ang panggagalaiti niya nang makita itong ngumisi sa kanya ng nakaririmarim. Animoy nagbabanda sa mga kaya nitong gawin, kaya kung may binabalak man siya, wag na lamang niya itong ituloy. Dahil sa kawalan ng gana sa lahat, pumanik siya sa kanilang kwarto ni Jake at nag-impake para mawala ang gulo sa pagitan nila mag-asawa. Mukhang kailangan niya munang magpalamig. Habang bitbit ang kanyang mga gamit, hinagilap niya naman ang kanyang cellphone. Naisip niyang tawagan ang kaibigan niyang si Iya. Serena, patawag ka. Teka, umiiyak ka ba? Iba yata ang boses mo ngayon. Kailangan ko ng tulong mo, Iya. Pwede ba? Oo naman. Paano kita matutulungan? Pwede mo ba akong sunduin sa harap ng gate ng bahay nila Jake? Isasend ko sa iyong address. Ngayon na ba? Oo, agad-agad. Sige, hintayin mo ako riyan. Hindi na nag-abala pa si Sirin na magpaalam sa kanyang asawa. Alam niyang abala ito sa kaaalo sa nanay nitong aswang. Hilang-hila niya ang maleta pababa ng mansyon. Sobra siyang nagtampo, ngunit paano ba niya kakausapin ang asawa?
Alam niyang galit ito sa kanya ngayon. Mas lalo pang nainis si Serene nang maalala ang mga habilin sa kanya ng sariling ina bago pa man siya sumama sa bahay ng kanyang asawa. Dapat daw habang maaga pa, bumukod na sila ng tahanan kahit daw kasi mabait ang biyenan niya. Hindi naman masasabing magkakasundo sila sa lahat ng oras. Mahirap magkaroon ng dalawang reyna sa isang tahanan. Talagang magkakagulo kapag hindi sila nagkasundo sa mga desisyon at gagawin sa kanilang nasasakupan. Matagumpay siyang nakalabas ng gate nang hindi man lang sinisita ng gwardya. Nag-abang siya sa labas. Napangiti siya ng matanaw ang pamilyar na sasakyan ni Iya. Sino mag-aakalang makakalabas ako ng buhay sa mansyon nang walang balakid? Take note, alam kong sikreto ng halimaw kong biyenan. Kailangan ko lang ipaalam sa lahat ng tungkol dito. Nang sa gayon, mapahiya naman ang pamilya nila. Alam ni Jake na mabait ako. Pero hindi ako nagpapaapi. At gagawin ko ang lahat para mapahinto si Mariela sa pambibiktima niya ng mga walang kalaban-laban na tao. Walang lingon-lingon na sumakay si Serene sa kotse. Kaagad itong umusad, kaya naman nagsimula na siyang magsalita. Ni hindi niya inabalang tingnan ang kanyang kausap. Umuwi na tayo sa bahay namin. Hindi na ako makahinga sa mansyon. Naiinis ako sa biyenan ko. Biruin mo, nagawa niyang magsinungaling sa harapan ng kanyang anak para lang siraan ako at para na din itago ang tunay niyang katauhan. Ano bang gusto mong mangyari? Isiwalat mo ang nalalaman mo. Hindi ka magtatagumpay. Hindi na napatili si Serene nang marinig ang boses na iyon ng kanyang biyanan. Gayon na lamang ang pagkataranta niya nang makitang si Mariela mismo ang nagmamaneho ng sasakyan ng kaibigan niya. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Iya? Nasa backseat ang kaibigan mo. Huwag kang maingay. Natutulog siya. Kabadong nilingon ng dahan-dahan ni Serene ang likurang bahagi. Halos mahulog ang puso niya nang makitang nakahiga nga naman sa upuan si Iya at dilat ang mga mata. Wakwak ang dibdib at wala na ang mga lamang loob. Sa madaling salita, binawian na ito ng buhay. Hinihingal na hinarap ni Serene ang kanyang biyanan. Kailangan niya magpigil ng galit, ngunit hindi niya magawa. Tumaas baba ang balikat niya sa marahas na paghinga. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Anong ginawa mo kay Iya? Ayok ka! Simple lang. Pinagpahinga ko na siya. Tutal makinis naman ang kaibigan mo at maputi. Gusto ko ang kutis niya. Kaya kinuha ko ang puso niya. Mamaya idadaan natin siya sa factory. Aasikasuhin siya ng mga tauhan ko doon. Maya-maya lang, makikita na natin siyang nakasilid sa lata ng corn beef. Sino mag-aakala na ang mga taong sarap na sarap sa pagkain ng nasabing ulam ay makakakain ng karne ni Iya? Marahas na nagsuka si Serene. Mahilig din kasi siyang kumain ng corned beef na kadalasang nagbumula sa produkto ni na Mariela. Base sa pananalita ng ginang, matagal na nitong ginagawa ang nasabing krimen. Sino ba naman maghahanap sa mga biktima nitong ginigilitan ng liig kung ginigiling? Lalagyan ng mga preservatives para magbago ang grano at kulay. Hayop ka! Halimo ka! Walang iya ka! Sige lang, magwala ka. Tutal yan ang magiging huli mo. Hindi ka na makakapag-ingay pagkatapos nito. Dahil sa narinig, nagsimula nang magwala si Serene. Halos ibalya niya ang braso sa kapupukpok
para lang mapansin siya ng iilang tao sa kalsada. Ngunit sa kamalas-malasan, walang nakapansin sa kanya. Sa bilis namang magpatakbo ng sasakyan ng biyenan, imposible nga talagang may makakita sa kanya at sa nakasisindak pang sitwasyon. Ibaba mo ko! Ihinto mo ang kotse! Hindi! Hindi ako papayag na makialam ka sa mga plano ko. Kaya ikukulong kita at gagawing bihag hanggang sa bawian ka ng buhay! Iba ang naging dating ng pagkakasabi ni Mariela kay Serene, kaya hindi nakatiis ang babae na magwala sa loob ng kotse. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng baliw na biyanan. Ngunit malinaw sa kanyang isipan, delikado ang magiging sitwasyon niya. Oras na hindi siya makatakas sa ginang, kaso nga lang, malakas siyang binigwasan ni Mariela, dahilan para hindi siya makagalaw pa. Kaya madali siyang nawala ng malay. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog. Basta paggising niya, nasa isang lugar na at hindi niya alam kung saang banda. Sinagilan agad siya ng takot nang mapagtantong nakagapos na at nakahandusay na sa malamig na semento. May naaninag naman siyang liwanag. Ngunit kasabay niyon ay nalanghap niya ang masangsang mula sa kung saan tila amoy dugo at nabubulok na laman. Nagsimula nang magwala si Serene. Mariela! Magpakita ka! Bakit mo ba ako ikinulong rito? Hayop ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Halos mamaos na siya sa kasisigaw bago magpakita sa kanya si Mariela. Tuwang-tuwa itong nakangisi sa kanya. Animoy nakakita ng panibagong bagay na paglalaruan. Nagpadyak si Serene nang makita ang kanyang biyanan. Sa lahat ng biyanang nakilala ko, ikaw ang pinakamasama! Ano bang gusto mo? Maging mabait ako sa'yo? Ganun ba? Pwes, hindi mangyayari yun. Hindi na kahit kailan! Pinanlakihan siya ng mga mata ng kanyang biyanan bago siya iniwan sa loob ng marumi at mabahong silid na yun. Naidasal niya na sana naging madilim na lang ang buong kwarto nang sa gayon hindi niya na masilayan pa ang nakasusulasok at nakahihindik nitong anyo. May mga langaw pa at iba't ibang uri ng insekto na nakakapit kung saan, kaya gayon na lamang kung magpumigla si Serene. Mas lalo pa siyang nabaghan nang makita ang nakahandusay na katawan ni Iya sa isang sulok ng silid. Nangangamoy na at wala na sa tamang ayos. Iya! Anong ginawa sa'yo ng hayop kong biyanan? Magbabayad siya sa kanyang ginawa. Hindi ako papayag na gawin niyang miserable ang buhay ko. Ipag-iiganti kita! Natahimik si Serene nang kumalampag ang pintuan. Bumukas ito at iniluwa mula doon ang isang babaeng may dalang malapad na tray. May laman itong pagkain. Nagulat si Serene. Kilala niya ito. Ang babae ay isa sa mga katulong ni na Jake sa bahay nila. Pinanlisikan niya ito ng mga mata, saka sinamaan ng tingin. Ano? Bakit may dala kang pagkain? Lalasunin mo na ba ako, ha? Nako, ma'am. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Bakit may dala kang pagkain? Anong binabalak mo? Umalis po kasi si Ma'am Mariel. Kaya naisip ko pong hatiran ka muna ng pagkain. Tinitigan ng matama ni Serene ang katulong base sa nakikita niyang reaksyon ng mukha nito. Mukhang nagsasabi ito ng totoo. Siguro kailangan niyang tingnan at alamin kung bakit kailangan pa siyang ikulong ni Mariela sa mabahong lugar na yun. Gayong hindi naman niya ipagkakalat talaga sa iba ang nalaman niyang lihim sa pagkatao nito.
Si Jake lang naman sana ang balak niyang pagsumbungan nang nalaman sa kanyang biyenan, ngunit nabulag na yata ito dahil sa maling paniniwala. Kahit kailan, hindi niya binalak na saktan ang biyenan maliban na lang sa ginawa nitong pagsisinungaling at pinagmukha siyang masama. Kumain ka, ma'am, para magkaroon ka ng lakas. Salamat. Pasensya ka na din sa mga nasabi ko. Kailangan ko lang namang gawin yun. Dahil nagagalit ako at naguguluhan sa mga natuklasan ko. Alam ko po, hindi naging madali para sa inyo ang malamang may sa halimaw ang biyenan nyo. Ako man ay naging katulad nyo. Ngunit niligtas ni Ma'am Annie ang buhay ko. Ito ang dahilan kung bakit hawak ako ni Ma'am Mariela sa liig. Binuhay nga niya ako, pero sinabi niya sa pamilya ko na nasa abroad ako nagtatrabaho. Regular na pinadadalhan ng pera ang pamilya ko. Wala naman akong magawa. Bawal akong lumabas. Hindi ko pwedeng ipagkalat na aswang ang amo ko. Pagkatapos ng kasal niyo, pinalipat ako sa lugar na ito para maiwasang ipagsabi sa iyo ang mga nalalaman ko. Ngunit sadyang minamalas lang talaga sila at natuklasan pa man din ang mga bagay na tinatago nila. Walang usok na naitatago ng mahabang panahon. Kagaya ng mga sikretong hindi nabubunyag. Oras na umalingaso ng mabahong amoy nito. Kaya alam kong darating ang panahon. Babangungutin si Mariela ng katotohanan. Hindi lang siya basta isang kriminal, kundi isa siyang masamang nilalang. Walang patawad at walang awa sa kapwa. Umaasa ako na matatalo ng kung sino man si Ma'am Mariela. Nagsasawa na rin ako sa kalupitan niya. Halos hindi na siya namimili ng bibiktimahin niya. Kahit sariling kadugo, pinapatos niya. Paano mo po nasasabi yan? May anak si Ma'am Mariela na pinatay niya noong araw. Totoo ba yan? Totoo po yan, ma'am. Nanay ko kasi ang dating katulong nila na namatay na ngayon. Ang nanay ko ang nakasaksi sa lahat ng kasamaan niya. Hindi niya alam na bago mamatay ang nanay ko, ay naikwento nito ang lahat sa akin. Kaya alam ko kung ano ang ginawa niya. Buntis siya sa kapatid ni Jake noon, nang hindi inaasahang ito ang napaglihian niya. Nagulat si nanay nang butasin ni Mariela ang sarili niyang tiyan. Hinugot pa niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan, sa kanilang takan ng walang pasubali. Nang hihingi ng tulong si nanay, nagulat siya nang sabihin ng amo namin na walang dapat makaalam sa ginawa niya. Pinatay niya ang sariling anak niya, Ma'am Serene. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong mabuhay. Napakasama niya talaga. Sadyang nagbabagang kaluluwa niya sa impyerno. Mabuti na lang, hindi niya ito ginawa kay Annie. Hindi niya po anak si Annie, Ma'am Serene. Anong ibig mong sabihin? Si Annie, ang batang ipinalit ni Mariela sa namayapan nitong anak. Ito ang humalili sa kinain niyang sanggol sa sinapupunan. At ang batang yun ay ang nanay ko din ang naghanap ng paraan para mapasa kanya. Ang sanggol ang gaganti sa lahat ng kasakiman ni Ma'am Mariela pagdating ng araw. Diyos ko, totoo nga ang mga sinabi sa akin ni Annie. Bakit pa hindi ako naniwala sa kanya? Pinigyan niya na ako ng babala. Hindi simpleng tao si Annie, Ma'am Serene. Anak siya ng isang albularyo. Siya ang nagiging tagapagbantay ng kahit na sinong munti ka ng mapahamak sa kamay ng aming amo. Kaya naman, naging magkaibigan kami kahit palihim. Tinutulungan niya ako. Ako ang nabibigay sa kanya ng impormasyon
kapalit ng kaligtasan ng mga taong balak nilang biktimahin. Ibig bang sabihin ng sinasabi mo? Hindi lang si Mariela ang aswang sa pamilya nila? Opo, ma'am. Maging sina Sir Jake at ang papa niya. Sa katunayan, alam nilang bihag ka nila ngayon. Dahil sa narinig ay namutla si Serene. Hindi niya akalaing magagawa ito ni Jake sa kanya. Nilinlang siya ng binata. Pinagmukhang tanga. Kaya naman halos isumpa niya ang lalaki dahil sa labis itong kalapas-tanganan. Hayop siya! Paano niya nagawa sa akin ang bagay na to? Pinagkatiwalaan ko siya! Minahal at inalaya ng lahat-lahat! Hayop siya! Kung makapangusgang inayupak na yun, akala niya ako ng pinakamasamang babae sa buong mundo! Na ako ng pinakawalang halaga sa lahat ng nakilala niya! Pero mas sahol pa sila sa akin! Mas hayop sila! Mga demonyo! Ma'am, itigil mo na ang iyong pagwawala. Kailangan natin makatakas dito sa lalong madaling panahon. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Kaya sana, huwag ka nang maingay. Baka malaman nila na hinatdan kita ng pagkain. Kabaliktaran ang bili nila na huwag kang papakainin ng kahit ano. Kailangan daw na walang laman kahit na anong likido o pagkain ng tiyan mo bago ialay. Pero hindi na namin mapapayagang gawin nila iyon. Kailangan mong mag-ipon ng lakas para makatakas. Sigurado ka? Tutulungan mo ko? Oo, ma'am. Saka, hindi lang naman ako ang tumutulong sa'yo. Si Ma'am Annie, alam niyang bihag ka ng kinikilala niyang ina. At mamayang gabi, darating siya kasama ang kanyang amang albularyo. Patatakasin ka namin dito. Huwag kang mag-alala. Mananatili akong malapit sa iyo para mamatyagan ko kaagad ang mga plano ni Ma'am Mariela laban sa iyo. Pasensya ka na ha. Nadamay ka patuloy sa alitan namin ito. Dapat sana'y nananahimik ka lang sa tabi. Kagaya ng ginagawa ng ibang ayaw ng gulo. Pero ginawa mo pa din ang lahat para mapatakas ako. Ma'am, pareho lang po tayong biktima ng mga masisibang aswang na yan. Kaya naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. At hindi ka naman nag-iisa sa labang ito. Marami kang kasama. At nakatitiyak ako, magagawa na nating pigilin ang kasamaan ni Ma'am Mariela kapag natuto tayong labanan ang mga nilalang na kagaya niya. Hindi ko akalain. Nahahantong sa ganito ang pagmamahal ko kay Jake. Niwala sa hinagap ko na isiping isa din pala siyang aswang. Kaso lang, hindi ko pa naman siya nakikita nagbabago ng kanyang anyo. Totoo po yun, ma'am. Hindi mo pa siya nakikitang nagbago ng anyo. Dahil hindi pa niya nakukuha ang kanyang kapangyarihan. Makakamit lamang niya yon kapag nagawa ka na nilang ialay at inumin ang sariwa mong dugo. Diyos ko, bakit ako? May isinagawa silang ritual na magsasalinan kayo ng dugo at iinumin ito. Sa pamamaraang ito, kahit lumayo ka pa kay Jake ay maaamoy ka niya at matutuntun kahit saan ka magtago. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kang makita ng ama ni Ma'am Annie. Para magamot ka kaagad at matanggal ang sumpa na iginawad sa dugo mo. Napakahayop talaga nila. Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa kanila? Ang mga aswang ay tuso at sakim. Ma'am Serene, kahit ano pa ang nais nilang gawin, magagawa nila dahil kontrolado nila ang mga taong walang kalaban-laban sa kanila. Ngunit bakit? Wala naman tayong kasalanan sa kanila. Bakit kailangan nila itong gawin? Para mas lumakas pa sila, kailangan nilang lumakas para mabuhay.
Ilang ulit na napamura sa kanyang isipan si Sirin. Hindi niya gusto ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Alam ng babae na mapapahamak siya kapag hindi niya tinugunan ang sinabi ng katulong. Kaya naman, katulad nga ng sinasabi nito, kinain niya ang pagkaing dala ng babae at nagpahinga. Sa kanya iisipin ang tungkol kay Iya. Sasamantalin muna niya ang pagkakataon na may magawa pa siya. Pagsapit ng gabi, nanatiling dilat ang mga mata ni Sirin. Hindi siya natulog. Hinintay niya ang pagdating ni Ani. Umasa siyang maliligtas siya ng dalaga. Ilang sandali nga'y may narinig siyang ingay sa labas kung saan siya nakakulong. May komosyon na hindi niya alam kung ano ba talaga ang meron. Ilang sandali lang, nagbukas na ang pinto. Sabay na pumasok sina Ani, ang albularyo at ang katulong. Parehong may dalang buntot pagi ang mga ito. Sumigaw kaagad si Ani sa katulong na nagatid ng pagkain kanina kay Sirin. Aling Kathy! Kalagan mo na si Ate Sirin! Oo. Bilisan niyo! Panandalian lamang ang pagkamanhid na mararamdaman ni na Jake at Mariela. Oras na maibalik ang lakas nila. Hahabulin nila tayo! Opo, Itay! Taranta namang nagtatakbo ang katulong papunta sa kinaroroonan ni Sirin. Kaagad niya siyang kinalagan at inalalayan. Nagulat ang babae nang makitang kay bilis gumalaw ng tatlo at marunong pang makipaglaban sa mga tauhan ni Mariela. Nakita niyang sinapak ni Cathy ang isa sa mga armadong lalaki. Habang tumatakbo, nadaanan pa nila sina Jake at Mariela, maging ang ama nito na naninigas sa isang tabi at hindi makagalaw. Binalingan ni Cathy ang lalaki. Nababaliw na ba kayo? Hindi ba niyo alam na hindi normal na tao ang pinaglilingkuran ninyo? Mamamatay kayo sa lugar na ito! Hayop ka, Ani! Pakawalan niyo kami! Ano bang ginagawa niyo? Ani! Bakit mo kami ginaganito? Pamilya mo kami! Hindi mo dapat tinutulungan ang mga taong yan! Pagkain natin sila! Uminit ang ulo ni Ani sa sinambit ni Jake. Kaya naman, lumapit siya rito at inumang ng hawak nitong buntot pagi. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, kuya? Hindi pagkain si Sirin! Baka nakakalimutan mo, asawa mo siya! Nagsumpaan kayo sa loob ng simbahan, sa harap ng Diyos! Saksi ang mga tao at pare! Paano mo na-attempt na gawin yon? Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng Panginoon. Wala kang utang na loob. Ikaw ay binigyan ko ng magandang buhay! Anong klase magandang buhay ba, Ma? Hindi mo naman ako anak, hindi ba? Hindi ko kapatid si Kuya Jake. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ni Papa ang ginawa mo, Ma? Para naman malaman nila kung gaano ka talaga kasama. Hampas lupa ka! Kapag nakawala ako rito, papatayin kita! Ma, anong ibig niyang sabihin? Bakit niya nasabing hindi niya ako kapatid? Hindi mo ba alam, Kuya? Hindi ako ang kapatid mo! Binili lang ako ni Mariela sa isang babaeng namatay sa panganganak. Ang asawa ng albularyo na kasama ko ngayon. Dahil ang totoo, pinatay ni Mariela ang sanggol sa sinapupunan niya bago pa man ito may panganak. Patay na ang kapatid mo, Kuya! Pinatay ng nanay mong masiba sa lamang loob ng tao! Punyeta! Hayop ka! Hayop na kung hayop. Pero hindi mo ako masisindak, Mariela. Hindi ka nga dapat na ginagalang bilang inay. Alam mo, oras na ng paniningil. Kapag nakumpleto ko ang lahat ng bagay na kailangan ko para matalo kayo, gagawin ko! Hindi ako papayag na basta na lang ninyong saktan! Nagsitakbuhan ang mga grupo ni Ani palayo sa lugar na yun. Akay naman ni Cathy si Sirin habang nasa hulihan ang albularyo. Siya ang sumasawata sa binabalak na mga kampo ni Mariela na pilit na humahabol sa kanila.
Ang mga kampo nilang binayaran na dala ng kahirapan ay napilitan ding kumapit sa patalim at kalaunan naging kalahi na din ni Mariela. Kaya naman bulag na din sa pagmamalasakit ang nasabi ng mga tauhan. Kaya naman gamit ang mga pangontrang nilika ng albularyo, kaagad nilang napigilan ang pagsunod ng mga aswang kung saan man sila patungo. Tumakbo ng tumakbo ang grupo ni Ani. Hindi sila tumigil sa pagtakbo. Ang alam lang nila, kailangan nilang lumayo sa lugar na yun. Kalaunan, nagawa rin nilang takasan ang mga humahabol sa kanila. Nagawa nila itong iligaw, kaya naman, nang mapagod na ang kanilang mga kasamaan sa pagtakbo, huminto muna silang lahat sa utos din ng albularyo. Tay, bakit po tayo huminto? Kailangan nating dumaan sa kuweba, anak. May lagusan doon na magdurugtong kung saan tayo dapat magtago. Kailangang manatili tayo doon hanggang sa pagsapit ng umaga. Pag nagliwanag, saka lang tayo uuwi sa ating kamalig. Kailangan nating maghanda. Naiyak man ay piniling matuwa ni Sirin. Alam niyang nasa tamang tao nga siya na pabilang. Ibinuwis namang ito ang kanilang buhay para lamang mailigtas siya. Mabuti na nga lang, nakapasok sila sa kuweba at doon muna nanatili. Hindi naman madilim sa lugar na yun dahil gumawa ng sulusikati para gawing ilaw nila sa buong magdamag. Si Ani naman naghanap ng prutas na pansamantalang makakain nila. Maipantawid lamang sa gutom. Si Manong Albularyo, abala sa panggagamot sa mga galos at braso ni Sirin. Aling Kati, Ani, Manong Albularyo, maraming salamat po sa tulong ninyo. Dakay walang albal yun, Eneng. Naikwento ka na din sa akin ni Ani. Kaya naiintindihan ko ang pinaguhugutan ng iyong kalungkutan. Hindi ko lang po kasi alam kung paano pa mag-isip ng tama. Labis po akong naguguluhan. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari. Si Jake, minahal ko siya, pero niloko niya ako. Hindi pala pagmamahal ang nakikita niya sa pagkatao ko, kundi pagkatakam. Dahil nais niyang gawing pagkain ng mga kagaya natin. Huwag mo nang isipin yun, Iha. Hindi na natin hawak ang pag-iisip ni Jake. Wala tayong magagawa. Kung ang tingin nila sa atin ay pagkain, ang kailangan ay tatagan natin ang ating mga sarili. Oo nga pala. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Sirin. Ako naman si Berting. Tawagin mo na lamang akong Tatay Berting. Lahat sila tinatawag akong tatay. Okay lang naman sa akin. Magkaedad lang naman kayo ni Ani. Maraming salamat po, Tatay Berting. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang ginawa niyong pagliligtas sa akin. Hindi mo naman kailangang magpasalamat, Iha. Ito ay trabaho ko na din. Parte ng aming sinumpaang paghihiganti. Ang lahat ng pinatay ng pamilyang aswang na yon, kami na ang iyong kakampi. Kapuso at kapamilya. Hindi na sumagot pa si Sirin. Para sa kanya, malaking bagay ang ginawa ni Ani para iligtas siya. Hindi nga lang niya alam kung paano nga ba makababawi sa mga ito. Pagsapit ng umaga, nagkasundo ang lahat na magpatuloy sa kanilang pupuntahan. Kailangan nilang makauwi at makapaghanda para sa mga nangyari. Naglakad sila hanggang sa tansya ni Sirin. Mga 1 oras sa silang naglalakad. Huminto sila sa isang may kalakihang kamalig kung saan naruroon ang isang binata. Mukhang kanina pa naghihintay. Napakunot ng noo nang marinig si Ani na sumisigaw at tinatawag na kuya ang binata. Kuya! Narito na kami! Siya nga pala si Arthur, ang aking panganay. Siya ang kuya ni Ani. Kamusta ka, Sirin? Kinigagalak kitang makilala. Natutuwa akong makita kang ligtas
At nagtagumpay si Itay sa hangarin nila. Maraming salamat. Utang ko sa kanila ang buhay ko. Isa pa, hindi naman talaga ako makakarating dito kung hindi nila ako tinulungan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, magkakampi na tayo. Pumasok na nga muna pala kayo. Salamat. Hindi inisip ni Serene na magiging maayos ang kanyang buhay simula nang sumama siya kina Ani. Ang tanging nasa isip niya ay mag-insayo at matutong makipaglaban. Nakita niya kung gaano kagaling sina Ani sa pagsupil sa mga aswang. Gusto niyang magiganti. Kung akala ni Mariela ay tapos na ang laban sa pagitan nila, nagkakamali ang mag-ina. Kailangan pang matuto ni Serene nang sa gayon maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang magiganti sa nangyari sa kanyang buhay. Kailangan niyang singilin si Mariela sa ginawa nito sa kaibigan niyang si Iya. Nagpatuloy ang gamutan ni Mang Berding. Umaasa siyang matatanggal ng tuluyan ang masamang dugong nakakapit sa kanyang mga ugat. Hindi naman kasi sila tuluyang nahuhuli sa balita. Pumunta pa din si Ani sa kanilang lugar at nagbalad kayo para makasagap ng balita. Napag-alaman nilang ipinaalam ni na Jake sa pamilya ni Serene na namatay na daw ang babae. Isang malaking trahedya daw ang kinasangkutan nito, kaya hindi na ipinakita ang katawan na nakasilid sa kabaong dahil sa nakasusulasok na anyo nito. Ngunit nakahanap si Ani ng paraan na tingnan ang loob ng kabaong. Napag-alaman nilang si Iya ang laman nito. Ang mga nakadagdag pa sa puot na nararamdaman ni Ani ay nang makitang wala na ang kalahating katawan ng kawawang kaibigan ni Serene. Mga hayop sila, Ani. Wala silang kasing sama. Magbabayad sila sa ginawa nila. Hindi lang buhay ni Iyang sisingilin ko sa pamilyang yan, maging ang buhay ng mga taong pinatay at nilinlang nila. Kukunin ko din yun sa kanila. Huwag kang mag-alala, Serene. Hindi ka namin pababayaan. Ngayon, alam mo na kung paano makipaglaban. Kailangan mong ikalma ang sarili mo. Ang tendency kasi kapag nagpadalos-dalos ka at nagpa-apekto sa inyong mga gagawin, ay hindi mo naman pag-iisipan ng tama ang magiging plano. Isa pa, hindi lang naman pakikipaglaban ang mga bagay na kailangan naming ipaalam sa iyo. Kailangan din namin ipakilala sa iyo ang mga pangontra laban sa mga aswang. Naiintindihan kita, Arthur. Hindi ko lang maipaliwanag kung bakit nagawa kong magtiwala sa kanila. Lalo pat naikwento na sa akin ni Annie na hindi lang ako ang naging manugang ni Mariela. Gawain pala ito talaga ng salbahin niyang anak para makapambiktima. Isang modus na kailangan nilang gawin para makuha ang gusto nila. Sa amin man ay may malaking kasalanan si Mariela. Siya ang tunay na salarin sa pagkamatay ng nanay ko. Masyadong matalino si Itay para maisip niyang si Ani ang isugal niya para maisagawa ang pinaplano niyang paghihiganti. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang. Wala namang may gustong mangyari sa atin ang bagay nito eh. Ang hindi lang natin kayang tanggapin ay ang mga aswang pala talagang nagpapamulat sa atin ng mga bagay na kahit kailan, hindi naman talaga natin pinangarap. Magpasalamat na lang tayo. Kahit na hinahabol nila tayo, hindi nila magawang sakta ng bawat isa sa atin. Alam nila na kapag kinanti nila ang isa sa atin, mapapahamak sila. Ipinaliwanag ni Arthur na bawat isa nga sa mga aswang ay may kanya-kanyang kahinaan. Kaya naman, sumang-ayon si Serene sa sinabi ni Arthur na saka naaatake kapag totoong handa na siyang talaga. Pangako, Arthur, kikilalanin ko ang mga pangontra na kailangan nating gamitin para matalo ng tuluyan yung mga aswang na yan na naghahasik ng lagim. Yun nga ang nangyari. Nagpakadalubhasa si Serene
sa pakikipaglaban at sa pagkilala sa mga pangontra laban sa aswang. Kasabay niyang natuto sina Arthur, Annie at Cathy. Naging masigasig sila sa pag-iinsayo hanggang sa dumating sa punto na nagawa na nilang maghanap ng isang totoong aswang para subukan ang kanilang mga kakayanan. Ang hindi nila alam, kahit nag-insayo sila, hindi tumigil sina Mariela at Jake na hanapin sila. Nagkakasakit na ang asawa ni Serene dahil mas lalong tumatagal ang paghanap ng pag-aalay ng dugong nakatakdang maisalin sa katawan ni Jake. Araw-araw tuloy nagiging mainit ang dugo ni Mariela sa tuwing darating ang mga inutusan niyang tauhan na walang dalang magandang balita para sa kanya. Mga punyeta kayo! Mga inutil! Anong klaseng paghanap ba ang ginagawa nyo? At iisang babae lang ay hindi nyo matagpuan! Madam, talagang mahirap po hanapin ang inyong manugang. May sapusa po yata dahil sa galing magtago. Ibig sabihin, pinagbubutihan niya ang pagtatago. Pwes, galingan nyo rin ang paghahanap! Mga tonto! Binato pa niya sa paanan ang utusan ng basong may lamang alak na kanina'y nilalagok niya. Paano nga ba siya makakapag-celebrate kung ganyang nawawala ang natatanging babaeng kailangan para humaba ang buhay ng kanyang anak? Ang kanyang ampung si Annie, pagkatapos siyang ibigay ang lahat, nagawa pa siyang traidorin nito. Kaya malaking kaparusahan din ang nais niyang igawad rito. Lingid sa kanyang kaalaman, nakikita ng isang nilalang ang kanyang pagwawala na naging dahilan ng pagguhit ng matamis na ngiti ng tagumpay sa mga labi. Si Annie, hindi alam ni Mariela na kanina pa siya minamatyagan ng kanyang anak-anakan. Inaalam ang lahat ng masasamang binabalak laban sa mga taong nakaaalam ng kanyang tunay na katauhan. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa hangarin mo, Mariela. Wala kang karapatang igalang bilang ina. Tama na sana ang naging sitwasyon natin Ayos lang naman sana sa akin na maging ampon mo na lamang kung naging mabuting aswang ka lang at piniling maging mabuti sa kabila ng nakakasuklam mong pagkatao. Pero hindi Iba ka. Mas masama ka. Kaya nararapat lang na mawala ka na. Tahimik na nilisan ni Annie ang lugar na yun. Nang sa gayon, maibalita naman sa ama niyang si Berting ang plano ng kanyang inainahan. Naging madali para sa kanya ang pag-uwi. Dahil may itinago siyang daanan papunta doon para mas madaling makarating ang sinuman. Naabutan niyang ama sa silid nito, nakatitig sa larawan ng kanyang ina. Tay, tinititigan mo na naman ang litrato niyo ni nanay. Namimiss mo ba siya? Oo anak, sobra. Miss na miss ko na ang nanay mo. Kung sana lang may nagawa ako noon para pigilan ang pagkamatay niya sa kamay ni Mariela. Malamang buhay pa sana siya ngayon. Napayuko si Annie at nalungkot. Hindi naman kaila sa kanya na inaswang talaga ang kanyang ina, kaya ito namatay. Inaswang ito ni Mariela para makuha siya at ipalit sa pwesto ng nilantakan nitong anak. Mabuti na lang may nalamang orasyon si Mang Berting para magawa siyang arugain ni Mariela nang hindi ito natatakam sa kanya. Marahil naisip ng aswang na pwede nga niyang maging anak si Annie. Ngunit ang lahat ng yun ay plano niya lang naman dahil may mas nauna pang plano si Berting para sa kanya. Yun ay ang paghihiganti. Kailangan nating simulan ang paghihiganti. Kailangan nating gawin ang lahat. Kaya nating gawin para matalo si Mariela at mapatay. Tumango si Annie. Tama nga naman ang ama niya. Handa na sila. Oras na para maningil.
siya namang pagpasok ni na Arthur at Sirin sa loob ng kamalig kasama si Cathy. Kami man ay nakahanda na, Tatay Berting. Sa tingin ko, tama na ang naging ensayo namin. Alam ko, magagawa na namin ng maayos ang paghihigante nang hindi kami napapahamak. Ako naman ay nakahanda na, Tay, na umalalay sa inyo. Marami na akong natutunan sa mga orasyon at nagagamit ko na ng maayos ang aking agimat. Isa pa, napapanahon na para samantalayin natin ang pag-atake sa kanila. Ayon kay Annie, nangihina pa si Jake. Ang ama naman nila ay hindi na mahagilap. Naglayas daw pagkatapos malamang nilantakan lang pala ni Mariela ang tunay niyang anak kapalit ni Annie. Ako naman ay nanggigigil din na maiganti ang nangyari sa aking ina. Matalik mo siyang kaibigan, Tatay Berting. At saksi ka sa paghihirap na pinagdaanan ko sa kamay ng aswang na si Mariela. Kaya hindi ako papayag na magsaya siya at na mabuhay habang tayo ay habang buhay na lamang na magluluksa. Kung gayon, ihanda ninyo ang mga dadalhin. Susugod tayo sa bahay ni Mariela ngayong gabi! Inihanda ng kanilang grupo ang mga gagawin. Si Siri naman, hindi binitiwan ang hawak niyang punyal. Ito ang binabalak niyang itarak sa puso ni Mariela hanggang sa huminto ang pagtibok nito. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Nagtungo sila kaagad sa lugar na kailangan nilang pagtaguan para malinlang si Mariela. Sa hardin kung saan naruroon ang pintong maghahatid sa kanila, sa pinasadyang altar ng ginang doon. Sa lugar na yun, binabalak ni Mariela na ialay si Sirin kung hindi pa sana ito nagawang makatakas. Ngayon, kailangan niya na munang maghanap ng ibang alay para madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Sa lugar na ito tayo magtatago at maghihintay. Kapag dumating ang mga kampo ni Mariela at siya mismo, alam niyo na ang gagawin. Hindi na ako makapaghintay pang sumayad ang soob na ginawa ko para itarak sa kanyang masibang tiyan. Napatingin si Sirin sa sibat na hawak ni Cathy. Ito ay isang uri ng kawayan na kung tawagin ay bagakay. Lubang nakasasama ang mga katulisang dulo nito. Oras na bumaon sa katawan ng isang aswang. Si Tatay Berting naman, kampante lang sa kanyang buntot pagi. Samantalang si Annie, armado ng mga baril na may lamang tansong bala na siyang papatay sa buhay ng isang aswang oras na matamaan ito. Nakahanda na ako. Ikaw, Sirin. Ayos ka lang ba? Oo naman po, ayos lang ako. At nakahanda na din akong pumatay ng aswang. Kung kinakailangang gilitan ko siya ng liig at pugutan ng ulo, gagawin ko. Maipagiganti ko lang si Iya at ang kahayupang ginawa niya sa akin. Baka kaasa ka, Iya. Nasa likuran mo lamang kami. Kapag naganap na ang kaguluhan, huwag kang lalayo sa amin. Maaari ba? Gagawin ko po, Tatay Bertie. Sa labis na pagkagulat ni Sirin, bumulong sa kanya si Arthur. Nanlaki ng husto ang kanyang mga mata dahil sa narinig mula sa binata. Dahil hindi niya inaasahang magsasalita ito ng ganoon sa gitna pa mismo ng labanan. Mag-iingat ka, mahal ko. Mahal na mahal kita. Arthur, Pakiusap. Huwag ka nang magsasalita. Mas magiging masaya ako kung hahayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Nakahanda akong ialay ang lahat para sa iyo, Sirin. Kaya umasa ka na hindi ako mawawala sa tabi mo. Ang laban mo, laban ko rin. Dahil sa kanyang narinig, napaiyak si Sirin. Hindi niya inaasahang magsasalita ng ganun ang lalaki. Kahit maikling panahon lang na nakasama niya, minahal din naman niya. Ayaw niya lang ipakita o sabihin man lang ang nadarama dahil marami pa siyang problemang kailangang ayusin sa buhay niya. Kaya naman, hindi niya sinagot ang lalaki. Sa halip,
Mahigpit na lamang muna itong niyakap. Saka na lamang niya harapin ang pag-ibig nito matapos ang kaguluhang nilikha ng kakaibang binan na walang ibang hangad kundi ang pumatay ng mga taong kagaya niya. Nang sa gayon ay mapalakas ang kalagayan bilang aswang. Pagkatapos ng munti nilang pag-uusap, pumesto na sila sa kani-kanilang lugar. Makalipas nga ang ilang sandali, dumating na si Mariela kasama ang kanyang mga kampun. Maging ang isang babaeng sa tingin nila, bihag ng kanyang biyanan. Nang ilabas ito sa pinagtakpang sako, namutla si Sirin sa kanyang pinagtataguan nang makilala ang babae, si Jenny, ang matalik nilang kaibigan ni Iya. Ihanda niyo ang babaeng yan para sa pag-aalay. Dahil hindi natin mahagilap ang kanyang kaibigang si Sirin. Siya na muna ang ipapapatay ko sa aking anak. Hayop ka talaga, Mariela! Sinaktan mo na nga yung best friend ko! Pinatay mo pa si Iya! Pagbabayaran mo yung ginawa mo! At anong magagawa mo? Ni hindi ka nga makagalaw dyan. Dahil nakagapos ka, hindi ba? Sa tingin mo ba, ililigtas ka ngayon ng kaibigan mo? Inabandona ka na niya! Iniwang ka na at nakasisiguro ako, hahayaan kanyang mamatay. Nek-nek mo! Ayos lang sa akin na mamatay. Kesa naman makita kitang patayin mo sa harapan ko yung pamilya ko, yung kaibigan ko. Hindi ka magtatagumpay sa hangarin mo. Che! Aswang! Nagbigay agad ng senyales si Mang Berting ng pagkilos. Naunang lumabas si Sirin habang nakaantabay naman ang iba. Sa tingin mo ba, papayag akong patayin mo ang kaibigan ko? Ay, Sirin! Diyos ko naman! Bakit ka nagpunta rito? Mapapahama ka lang! Sana hinayaan mo na lang ako. Okay lang naman sa akin na mamatay ako. Total wala na rin namang halaga ang buhay ko. Tumakas ka na, girl! Huwag mo na akong hintayin pa! Go, go, go! Hindi, Jenny. Pinatay na niya si Iya. Hindi ako papayag na pati ikaw ay saktan niya. Aba! Ang aking manugang! Nagpakita na! Dakpin siya! Naalarma ang mga tauhan ni Mariela. Naghanda para lumaban. Kaso nga lang nagulat sila bago pa man nila matamaan ang babae. At mapagtulungan ay isa-isa silang natumba at nahilo dala ng lakas na orasyon ni Mang Berting na kanina pa nagdarasal at umuusal ng ritual ng pagkahilo. Mga tonto! Hindi siya nag-iisa! Hanapin niyo ang kasama niya! Dito sumiklab ang matinding labanan. Nagsimula lang mamaril si Annie. Asintadong pinatamaan ang kanyang mga kampun. Lumabas naman si Cathy. Sinamantala ang pagkakataon na makalagan ang pagkakagapos ni Jenny. Si Arthur naman, ginamit ang lakas para bigwasan ang ilang aswang na nagbabalak pang umatake kay Sirin. Samantalang si Sirin mismo, ang punderya ay si Mariela. Kumusta ka na, mabait kong yanan? Nag-enjoy ka ba sa paglantak ng tao? Ng mga lamang loob? O ano? Naging mababa na rin bang dignidad mo bilang aswang? Na ako para sa'yo na walang patutunguhan, hinahabol mo pa. Hayop kang babae ka! Sinira mo ang mga plano ko! At anong gusto mo? Hayaan ka na lang sa masasamang balak mo? Hindi ako papayag. Mamamatay muna ako bago ka makapaminsala ng iba. Hindi na nakagalaw pa si Mariela nang isang malakas na sipa sa muka ang natanggap niya mula kay Sirin. Nagulat siya nang makitang magaling na itong makipaglaban. Lahat ng kanyang atake ay nasasanggapan nito. Halos bugbog sarado si Mariela nang bitiwan ni Sirin. Walang iya ka! Sinira mo ang maganda kong mukha! Alin, yung mukha mong ginagamitan mo ng dugo ng tao para muling pumata? Nagbabaliw ka na ba?
Baliw ka na, Mariela! Mas lalong nanggalaiti si Mariela sa galit. Hindi niya magawang makipaglaban ng maayos kay Serene dahil nakita niya ang pagkawasak ng kanyang magandang mukha. Hayun tuloy, hindi niya napansing umataking muli sa kanya ang dalaga. Sa pagkakataong yun, hindi na nagawa pang pumalag ni Mariela. Tinamaan ang kanyang dibdib matapos itarak ni Serene ang punyal sa dibdib ng ginang. Tumirik ang mga mata nito at nangisay. Saka bumaha ng itim at malapot na likido. Ito na ang katapusan mo, mahal kong biyanan. Patawad kung kailangan kitang patayin. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Tuluyan na ngang bumagsak si Mariela at binawian ng buhay dahil sa kanyang pagkamatay. Lahat ng mga taong ginawa niyang aswang ay natakot at nagtalilis palayo sa kanilang kinaroroonan. Wala nang nagtangkapang lumaban sa kanila. Ang tanging hangad lang naman ay kapayapaan. Pinuntahan nila sa Jake sa kwarto na kinaroroonan nito. Ngunit nahuli na sila. Katulad ng ina nito, kusa ng pumanaw si Jake nang may ngiti sa mga labi. Natiyak ni Serene na hindi naman talaga lubusang masama si Jake. Sadyang nadala lamang ito ng kapangyarihang meron ang kanyang ina bilang aswang na pumapatay ng tao. Kaya para kay Serene, kakaibang biyanan si Mariela. Hindi nito kinikilala ang kanyang kalaban. Bagkus ay ginagawa nito ang lahat ng makakapagpasaya sa kanya. Malas nga lang ng ginang. Sa impyerno na ito mananahan. At pinagpipiyasa na rin ng mga nilalang na masasama kesa sa kanya. Tapos na, Serene. Tapos na ang suliranin natin. Nakasisiguro ako. Magiging maayos na din ang lahat. Nagyakapan silang dalawa habang napalilibutan ng mga taong mahalaga sa kanila. Alam ni Serene na wala na ang kanyang masamang biyanan. Magiging maayos na ang lahat para sa kanila.